Sabi ng aking granddaughter, chiffon cake daw is my signature cake. Natutuwa ako dahil gusto daw niyang itry mag-bake ng chiffon. At ito yung binake niya. Chiffon cake with white icing. Napakaganda. Napakaganda para sa isang nagsisimula pa lang. Napaka-light ang taste sa icing niya. Di siya matamis. Masarap siya. Wow! Tikman na natin. Masarap ang custard filling niya, guys. 6 pieces large eggs. Hiniwalay na niya ang egg whites from egg yolk. Set aside muna. Ito na ang egg yolk. Set aside din muna. 2 cups na all-purpose flour nilagay sa mixing bowl. Gumawa ng tabay sa gitna. At saka inilagay ang egg yolks. 1 cup orange soda. 1/2 cup cooking oil. 1 teaspoon vanilla. 3/4 cup refined sugar. Sa gitna, sinimulan ang paghalo-halo at saka unti-unting isinama ang mga harina or flour na nasa gilid banda. Muntik niyang nakalimutan ang 1/4 teaspoon na asin at saka 2 teaspoons na baking powder. Pinadaan sa salaan upang maiwasan ang buo-buo at yung all-purpose flour, sinala na rin yon. Pagkatapos inilagay ang asin at saka baking powder, itinuloy na niya ang paghalo-halo or pagmimix. At nung na well combined na ang batter or flour mixture, siniset aside muna. At saka binalikan yung egg whites. Nilagyan ng 1 teaspoon na cream of tartar ang egg whites. At saka gamit ang electric hand mixer, sinimula na niyang ibit ang egg whites upang maging meringue or merengue. Nung dumami na ang bubbles, inilagay na ang another 3/4 cup na refined sugar. Pero paunti-unti lang ang paglagay nito. Okay na tong medyo soft peak na dahil mabigat na ang stiff peak para sa isang beginner. Sinimula na niyang i-fold in ang meringue. Bali, 1/3 muna ang nilagay niya. So, alam na niya na ang pagmimix ng chiffon cake ay cut and fold. Tig 1/3 part ng meringue ang pino-fold in niya dito sa batter. At ito ang second third part. So, cut and fold ulit dahil ganyan ang pagmimix ng chiffon cake. Ito na ang last third part. So, i-estimate lang natin kapag malapit nang matapos ang pagmimix ng ating batter, i-preheat na natin ang ating oven sa 160 Celsius ng at least 10 minutes bago natin ilagay sa loob ang ating cake. Kapag ganito na ang consistency ng ating batter, ready na to ilagay sa ating baking tin. Ang baking time, 45 to 50 minutes. Pero kailangan pa rin natin mag-toothpick test dahil nga magkaiba ang ating oven. Maliit lang ang aking oven at luma na. Kasing edad pa to ng aking apo na nag-bake ngayon. 50 minutes na ang nakalipas, luto na ang ating cake. Pinalamig na rin ang 1 oras. So ganito kaganda ang chiffon cake na ginawa ng aking apo. Ang bango nito, parang gusto ko na rin tikman. Pero gusto niyang lagyan ng filling at frosting. Kaya ito, hinati niya sa dalawa. Custard ang filling na ginamit niya dito. Pero nasa inyo na rin kung ano ang gusto niyong i-filling. Masarap din i-filling ang blueberry jam, blueberry preserves at strawberry preserves. Nag-proceed na rin siya kaagad sa paggawa ng frosting. 1 and 1/2 teaspoons cream of tartar, 1 teaspoon vanilla, 1 cup refined sugar, 1 large egg white. Minikos-mikos niya sandali at saka nilagyan ng 1/2 cup na boiled water. Nasa high speed ang electric hand mixer sa pagbeat niya nito. Nasa number 4. 1 up to 4 lang naman ang speed ng aming hand mixer. Tapos na ang frosting at saka sinimulan na niya kaagad ang paglagay nito sa cake. Ganito lang kasimple ang kanyang frosting pero tuwang-tuwa na ako dahil alam niya paano gawin. Yun lang, please follow me kung nagugustuhan nyo ang videong to. Bye-bye!